Food and Drug Administration na pwedeng gamitin para pumayat ang isang tao. Kilala nyo na po ang Orlistat. Yan yung Senical. Dati, over-the-counter lang siya, pero ngayon, ginawa na rin siyang prescription drug. What does that mean? Ideally, you should consult your doctor. Pancreatic lipase inhibitor is that pinabibilis niya yung metabolismo ng tao. But kailangan may doktor kayo na may special license. May tinatawag na S2, yung Dangerous Drugs License. Hindi ganun kadali kumuha ng phentermine. At bakit kailangan gawin ganyan ng FDA? Because it can also cause yung pagtataas ng blood pressure, pinabibilis niya yung metabolismo, di ba? Pinabibilis niya rin ang heart rate natin. So kung high blood ang isang pasyente na mataba, hindi siya pwedeng ibigay. O kaya kung may sakit sa puso, mahirap na sexy nga pero dead naman. Hindi maganda yon. Okay. So ngayon, let's move on to the next one, yung phentermine plus topiramate. Ngayon, available na po yan sa Amerika. Ang pangalan niya ay Qsymia, dati Qnexa. Under Vivus siya, wala siya dito sa Pilipinas. It is a combination of yung kanina, yung phentermine, at yung topiramate. Yung iba sa atin, kasi ang side effect talaga nun, especially sa mga nagsi-seizure, mga kabataan, matakit loss ang mga tao. So this has undergone FDA evaluation already and it has been approved, but it will not reach the Philippines yet until maybe more than 5 years pa. Ngayon, ito yung mas baka makarating na sa atin in 1 to 2 years time. Yung Lorcaserin, it's Belvic. It's under natawag na fenfluramine, yung tinanggal na gamot noong araw. Pero base sa kanilang pag-aaral, iba yung pinupuntahan ng gamot na ito. So it does not have that side effect na pwede tayong mamatay dahil sa heart disease. However, it still has its own side effects. So ito, dito sa slides na to, makikita ninyo kung gaano kalaki ang weight loss na maidudulot ng bawat drug at saka yung mga posibleng side effect. Earlier, I mentioned already yung sa Orlistat or Senical or in some cases yung Lesofat, no? Maganda siya kasi you tend to lose about 5 to 10% of your total body weight. Ano ba ibig sabihin ng significant weight loss? Ang significant weight loss, para doon sa mga ayaw at alam mahirap ang mag-lose, is about 1 to 2 pounds per week. That's the safest. Okay? So anyway, sa Orlistat, within 1 year, they can lose about 5 to 10% of their total body weight. The side effect is, pwedeng hindi nila makontrol ang paglabas ng oil sa puwet, no? So kailangan minsan, kahit mga boys, magdadala sila ng napkin. Kasi otherwise, baka mag-stain doon sa seat pag nagdadrive sila ng kotse, o kaya pwedeng maki for weeks, no? Malaki rin siya. Kaso, syempre, gaya ng sinabi ko, pwedeng tumaas ang blood pressure, mabilis ang pagtibok ng puso, tachycardia. Yung iba, nagkakainit sa katawan. You tend to be more thirsty, no? Lalo na doon sa mga walang access agad sa tubig, no? Mainit yan sa katawan, pwede po kayong mahilo. Kaya siya dangerous drug. Okay? But it is very effective din siya, lalo na sakit yung ulo nila dahil sa vision. Wala pa dito na baka dumating na rin soon, pwedeng magkaroon ng parang urti, parang merong infection, ulo sa ilong, ganyan, sinusitis, pwedeng mahilo, pwedeng parang nasusuka. So yun yung mga gamot. However, as I said earlier, ang available ngayon, Orlistat, kung may dangerous drug license ang doktor. So, a lot of us would be encouraged by the ads that tell us, this is a natural way of losing weight. Simply because it's galing sa dahon, galing sa crop, galing sa stems, or whatever, galing sa vegetable. So it's not really like that. The way we study dietary supplements is that dapat marami ng pag-aaral
sa tao at hindi sa hayop, no? That is the only way we can test kung safe yung drug na to. Hindi tayo pwedeng anecdotal evidence. Yung pasyente ko nga nag-lose ng weight, nagmukhang bata dahil sa binigay kong treatment. Hindi ganon. You have to have a certain number of patients. Marami dapat. Una, pinag-aaralin yun sa mga normal na individual. Titingnan yung dugo, yung parameters nila, kung normal nga. Pati sa kasi itong mga produktong to, dumadaan po yan sa atay, dumadaan sa may lungs, gaya ng sinabi ng unang-unang lecture kanina, sa lungs, dumadaan sa kidneys. Gusto ang nireseta natin. Ebidensya na ito ay safe and effective. Okay? So what are the different dietary supplements na ina-advertise ngayon, no? Chitosan, sa mga shellfish, sa mga crustaceans, no? It's not recommended and it was noted that it is ineffective. What does that mean? Kinumpara na po base sa mga pag-aaral ang chitosan at base po sa mga pag-aaral na ito, wala po siyang epekto. Okay? And I am talking about weight loss. I am not talking about diabetes, hypertension, and all those things, gout, or joint pains, or arthritis. We are talking about weight loss. Okay? Next, wheat dextrin. You will, some people probably know this as Benefiber. Okay? Kung narinig nyo na yung psyllium, psyllium is another kind of fiber. It contains fiber, tablespoon. Versus your oatmeal, oatmeal contains 1 gram of fiber, not really for weight loss. It is good for those who have irritable bowel syndrome, inflammatory bowel disease, and based on studies, yung psyllium may epekto po siya sa pagpapaganda ng sugar at saka ng mga cholesterol. Ang maganda po sa psyllium is that mabilis siyang mag-expand sa tiyan natin, mas mabilis tayong mabubusog, and it can regulate yung ating pagdudumi or bowel movement. It's the same as wheat dextrin. Only yung wheat dextrin, mas less ang side effects niya kesa sa psyllium. Ang psyllium, medyo bloated yung mga nagtitake nun. Kasi it rapidly takes up water sa tiyan, kaya busog kagad. Whereas, itong Benefiber or wheat dextrin, mas slow ang kanyang take up ng tubig at hindi sila agad nagbo-bloat. Mas kagandahan niya versus psyllium. Weight loss. Okay? Maybe it's good for cholesterol just like your oatmeal and just like your psyllium, but it is not effective for weight loss. But you can always try it. It is anecdotal. It seems safe. Okay? Next, bitter orange. What is bitter orange? Scientific name, Citrus aurantium. This has, it looks the same as your orange, your ordinary orange, but it is a cross, parang pinagsama yung orange and yung pomelo. That is bitter orange or Citrus aurantium. However, ang pag-apply nito, adrenaline, yung panic hormone natin. So what's a tendency? If you take this bitter orange, so currently, it is not recommended. It has to undergo further studies. And so far, there is just purely anecdotal evidence. What is anecdotal evidence? Yung mga sabi-sabi, individually ng mga doktor o kaya ng mga pasyente, that it worked for their patients. Pero as collective, yung halimbawa kung ulitin natin itong study na to sa isa pang pasyente, hindi siya consistent. Hindi lahat nagkakaroon ng weight loss. But it has potential. Next, ephedra, also known as mahuwang. Okay? Famous yan noong araw kasi talagang effective, no? Mabilis ang metabolism ng tao, nag-weight loss talaga. Kaso marami ring namatay. Kaya tinanggal yan sa
America, no? It was banned in the United States. I'm not so sure if meron dito, pero I believe meron. Lahat naman meron dito. Somehow, kung gusto ng pasyenteng kumuha, nakakakuha. Sa internet na nga lang, merong nakukuha, di ba? It is not recommended. Okay? Ephedra is just similar as, again, yung kanina sinabi natin, yung adrenaline or epinephrine, pinabibilis niya rin yung heart rate, pinabibilis ang metabolismo, pero nakakasira po siya ng atay. A lot of